Good afternoon, good evening, and good morning all over the world. How are you today? We are now in Let's Have Coffee with Lady Dawn. All right, here on Spotlight Radio FM Journey to New Beginnings. How is your Sunday? I know it's kind of rainy everywhere, and it's going to be that way in the coming days. All right, but tonight we are on our fifth episode of the program, and we have a special couple who is with me tonight, who will be with us. So, anyway, welcome to the Spotlight family, all our former listeners, our regular listeners, and the new listeners who are just first timers here on Spotlight. We welcome you all. This is a very special edition of our Let's Have Coffee with Lady Dawn. And of course, I'm your Lady Dawn. A while ago, you heard the music of the Carpenters, okay? The Carpenters is one of the best, brother and sister tandem of probably they started in the 70s, if I'm not mistaken, or probably even in the 60s, I'm not sure, but they have recorded a lot of songs. But that one, When I Fall in Love, is one of the requested songs of the couple that we have tonight. So without further ado, let me introduce them to you. Our guests for tonight is a couple. I've known them, I think 2 decades already. Because as I remember, we were together already in 2009, or even before that, during Father Greg Ramos' time, right? So before that, way before that, we have been together. I have always looked up to this couple. So here we are. We have Brother Rene and Sister Ellen Rosilio. Welcome to the program. Wow, thank you. Thank you for having us. Yes. All right. Si Sister Ellen, or I fondly call her Tita Ellen because we are like Yes, family, right? we are family. Yes. How is your Sunday, Tita Ellen? Well, I just attended Mass this afternoon at 4. Yes. And of course, I am somehow excited Yes. to be here in Spotlight Radio FM, my first time over the radio. Yes. And of course, with my very loving husband, with Rene. Yes. All It's right. really Let's hear from different Tito kind Rene of house. naman. Okay. Hello, good evening, everyone. Please accompany us during the duration of the program, and Ellen and I will be witnessing to you our life together as a married couple, Yes. and how the Lord really touched our life during these so many years that we have been together. Yes. Mm-hmm. Praise God. Praise God, really. And wow, this is going to be a special night. I'm so excited. I've been waiting for this for the longest time. When God really tells us when is the right time, hindi natin pwedeng madaliin, hindi rin natin pwedeng Yes. patagalin. It's always in His Agree. time. Correct? Diba, Tita Ellen? Yes, So, I'm agree. so Totally excited. agree. My hands and feet are really cold, but but I'm Same so here. excited. But first of all, I'd like to greet listeners, okay, from Las Piñas. Oy, ang dami nating Las Piñas. I'm so happy. Mga kapitbahay. And then we also have my regular God listeners be from blessed. Houston, Texas. Hello. Marami tayong hindi ko malaman kung ano to. Basta Philippines, 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 and Philippines pa din. Then of course, we have listeners from the United Kingdom. I think I know who this is. All right. Yes. And then listeners from Quezon City. Praise Welcome. We will God. be greeting you later. So for all the listeners who are out there from the Our Lady of the Pillar Parish, please message us if you want to be greeted this afternoon, and we Yeah. will know that you are all here.
pa-message na lang po kasi if you're excited, I'm more than excited. Alam niyo po yan. Sobra po Wow. ang aming excitement. Sobra. Yes, right? We prepared for this. All right. So, let's start the ball rolling. Ayan, kasi gustong-gusto na namin malaman ang ating mga, the love story of Tito Rene and Tita Ellen. All right? So, let's start with the first question. Ayan, siguro Wow. I'd like to ask this question to Tita Ellen. How did you two meet? Yan. Oh, Yes. naku ha, parang ang tagal na. Yes. Pero alam mo, we met through my first cousin. Mhm. Was younger than me. Kung merong gwapong probinsyano, siya for me ay napakagandang probinsyana. Wow. Very smart. At saka sabi niya, Ellen, meron na akong chiko dito sa Manila. Ba, sabi ko, masarap yung di ba? Chiko Yes. Mhm. Parang gusto ko rin. Yung pala, ang boyfriend niya ay classmate ni Rene. Yun. Oo, classmate ni Rene. Mhm. Do I have to mention the school? Di na, di ba? It's okay. It's okay. It's okay. Yes. All right. Just Sa mention Don them. Bosco. I think ano lang sila eh. Rene, baka ano ka pa lang nun, ano? High school. No, High school na rin. high school na yon. Oo. Sabi ni Rene, naiinggit siya dun sa classmate niyang best friend. Para daw kasing nasa cloud 9. Yes. Eh, Seventh syempre, heaven, sabi niya, cloud 9 pa. Oo. Dahil nainggit siya. May love na. My love life na. All right. Siyempre si Rene, ewan ko kung anong ginawa niya para makilala ko. Wow. Yes. Sila nag-usap, yung cousin ko at yung classmate ni Rene. All right. Sila nag-usap, di ba Rene? Sabi nila, ipag-meet kaya natin to kasi pag may concern sila, problems, Mhm. nag-a-ask ng advice yung classmate niya kay Rene. Ako naman, sa akin, yung cousin Yes. ko. Mhm. Ayan, pinag-meet kami. All right. Pwede, So paano nga? that means Tita Ellen, you were still in high school that time. Oo, 3 years older ako sa kanya. All right. Mhm. Oo. Okay. Ayun, Eh, ganun gusto kong pala. magmadre nun eh. Gusto kong Ay! magmadre. Wow. Oo. Kasi, pang number 8 ako sa family of 10. Mhm. I had mga 6 older brothers. Siyempre, parang nakikita ko mas magaling na merong isang religious sa family. Mhm. Oo. Kaya, si Rene, nagpa-impress yan. Wow. Pumupunta sa Legion of Mary meetings. Mhm. Where you Consolati belong, sa where you Sitio. belong, Oo, Tita. where I belong. Oo. Tapos parang ang galing-galing magbigay ng alokusyo. Yun yung mga spiritual reflections. Wow, nagpa-impress. Nagpa-impress. Pati agad. yung mga kasamahan ko doon, ang members, abay natutuwa sa kanya. Parang kilig na kilig din. Kasi alam nila na he's courting me. Yes. Pero grabe rin dahil ang mga kapatid ko, sabi ko nga sa sis Albert, abay nagkakantsawan. Sabi Mhm. nila, ano ba yung maliligaw mo? Mas mahinhin sa'yo. Kasi ako, brusko ako eh. Mhm. Kung maglakad, napakahinhin. Sabi ko nila. Oo. Ganyan. Kasi talagang pagka may concerns ako sa bahay, pupunta ako ng simbahan. Right. Mhm. Ngayon, nung nililigawan niya ako, kasi yung aking only sister, Yes. ang kanyang, sabi niya sa akin, Ellen, ang first boyfriend, yun na rin ang mapapangasawa. Oh. Ganun. Oo, kasi Mm-mm. ganun din siya. Yung first boyfriend niya, yun ang napangasawa niya. Yes, Around yes. 18 years old din siya. Mhm. At syempre, pinagdasal ko yun. Yes. Sa simbahan. Sa simbahan kasi namin sa Pinaglabanan Church, merong hanging That's cross. in sabi San ko. Juan. Tama ba, Oo, sa Tita? San Juan. All right. Oo. Sabi ko nga, pag gumalaw yung cross, ibig sabihin, if ever, sagutin ko na si Rene. Mhm. Sa tingin ko, yung cross gumalaw. Pero palagay ko, mga mata ko yung gumalaw. Kasi parang gusto ko na rin magka-boyfriend. All right. Ganun. Parang ako rin. Pero Mm-mm. for me,
Si Lord ang nag-ano sa akin, nagsabi na, sige, pwede kang hindi magmadre, sagutin mo yan. Kasi Mhm. religious kasi yung taong yan. Oh. So even before pala, he was already religious too. Pinagtagpo talaga kayo ng tadhana. Oo, So palagay to ko speak, nga. right? Kasi pagka daw niya dinadalaw ako, mahilig yan sa surprise visits eh. Wala ako sa bahay. Mhm. Sasabihin daw sa bahay, nasa simbahan. Kaya pupunta siya mismo doon sa simbahan. Yes. Ganun talaga. Right. Grabe, no? Teka muna, Tita Ellen, pakinggan natin what Tito Rene has to say. All right. Was it a long courtship? How was it, the journey as boyfriend, girlfriend? Tito Rene, your turn. Well, ganito yun eh. Kasi, let me start by saying na kami ni Ellen really ay hindi, parang wala kaming commonality during those times. Mhm. Kasi nga, una, hindi naman kami magkaklase. We didn't live in the same neighborhood. Mhm. Hindi kami pareho ng course sa college. In fact, magkaiba talaga kami. Yes. She came from a big family of 10, silang magkakapatid. Mhm. Si Ellen was 8. Nauna, 6 na lalaki, and then 2 babae, and then 2 lalaki ulit. Si Ellen ang pang-8. Mhm. Ako naman was the eldest of an only boy in the family. Yes. And then meron akong 2 kapatid, and then nagkaroon pa ako ng stepsister. So ako lang okay. yung lalaki Mhm. sa family. Mhm. Si Ellen was molded in a public school system, Mhm. no? Yes. Ako naman through and through was from an exclusive boys school. Wow. Mhm. So magkaiba ang ano namin, magkaiba ang pinanggalingan namin, ang most likely pwede ko ding sabihin ng ang culture ng family namin ay magkaiba. Yes. So nung kami ay nagkakilala and then nagkaroon ng courtship, Mhm. naging roller coaster yun eh. Mhm. Kasi I believe we are trying to mold into the system kaming dalawa, coming from different backgrounds. Mhm. Kasi wala kaming common I've heard stories na yung kunyari magkaklase kayo, you studied in Mhm. the same school, Yes. you have taken the same course, Right. no? Madali no, madali ang ano ninyo, kakita kayo araw-araw, or probably you are childhood sweetheart, you say Mhm. you live in the same neighborhood. Yes. Pero kami talaga magkaiba. Ang naging Mhm. common lang namin ni Ellen ay yung aking best friend na naging boyfriend nung pinsan ni Ellen. Yes. So Kasi that's yung the only oo, Mhm. yun lang ang naging common. Ang nakakaano nga nito sila ay nagkahiwalay. Oh, okay. Hindi Sila sila- ang hindi nagkatuluyan. Hindi sila nagkatuluyan. Well, they were Oo. not meant to be talaga. Oo, Right? hindi sila nagkatuluyan. At nung ano na nga sila, hindi ko na rin parang hindi ko naman din naisip no na siguro hindi na rin kami makikita ni Ellen. Parang ganun. Mhm. So But that was somehow, what you somewhere, thought at first. Oo. But somehow, kami ay nagkita uli. Wow. Ang ano pa nga, una, nag-meet kami sa isang very informal birthday party ng isang Yes. common friend din. Doon Mhm. kami nagkita. Pero it took us some years bago kami uli nagkita. So Oo, parang nagkahiwalay and then you got together again. I mean, you Yes, saw oo. one Kasi another nga, again. Oo, Yes. kasi nga yung best friend ko at yung kanyang love, Mhm. nagkahiwalay din. Yes. So, wala na kaming contact. Mhm. Pero somehow, nagkita kami at ang as I could recall, nakita pa kami talaga sa simbahan. Wow. Oo, doon sa Pinaglabanan Church. Doon kami Mhm. una, after so many years, doon kami uli nagkita. Yes, ayun pala. Talagang, yan ang sinasabing if it's meant to be, kahit, ano ba yung sabi nila? Ano ba yun? Magkaiba. Kahit sibak, ano ba yun? Kahit sibak ang humarang. Diba? Sibat. Mali pa yung Tagalog ko. Oo. Pagka sibat ang humarang, hindi pwede because the two of you were meant to be. Sabi ni Lord, Tsaka this is, magkaiba. yes. And then ano ko na rin lang, i-pass track ko lang,
doon din kami kinasal sa Pinaglabanan Church. Oh, all Doon din right. kami Ang doon ganda, din how kami sweet. Oo, doon din Mm-mm. kami nakasal sa Pinaglabanan. Yes, kasi naman doon Oo. talaga yung very memorable where you met again. 'Di ba? And Perfect ang na perfect talaga yung When I Fall in Love natin, Tito Rene, 'di ba? Oo. Yes. And ang courtship namin talaga nga since kami we are really trying to find our gear, yung kami ay magme-mesh together. Mhm. Syempre, it took really some time. Aha. It took some Away time. bate. Oo, away bate kami. Mhm. Oo. Because you were young then, 'di ba? Yeah, probably ganun nga. At saka ako talaga younger kay Ellen. Mhm, mhm. Oo, younger ako kay Ellen. Yes. So probably yun ang naging ano namin, naging parang struggle din namin during that Mhm. time. Kasi it's not really a bed of roses nung kami ay ano, Boyfriend girlfriend pa lang. yes, nung kami ay nasa courtship stage pa lang. Yes. Mhm. Oo. Pero ang nakakaano rin naman nun, siguro it was God. Kasi kung sa iba yun, probably naghiwalay na sila eh. Correct. Hindi naman tayo nagkakasundo eh. What for? Break na Pero tayo. ako, Ganon. pero ako nung nakita ko nga, hindi, I want to attribute that it was God's hands working to us, through us Mhm. during those times na hindi ko pa rin naman ina-acknowledge yun. Kasi Mhm. during that time, hindi rin ako talaga church-going young man noon. Mhm. Hindi Alright. talaga. Kaya lang ako papasama kay Ellen kasi nga si Ellen is really most of the time nasa simbahan. Talagang pupunta ako sa bahay. Ano ba 'tong babaeng 'to? Hindi ko na nakita sa bahay. Mhm. Lagi na sinasabi ng nanay niya, nasa simbahan. O lagi na lang nasa simbahan. Nakatira ba 'to sa simbahan? Parang ganun. Ito ba staff ng simbahan? Parang gano'n. Oo, no? Oo, no? Lalo na nung I could recall nung siya ay naging staff ng credit cooperative ng San Juan. Mhm. Para siyang clerk Aha. doon. Ang kanyang boss noon ay the late Joaquina Lucas. Mhm. Yung sister ni Father Francis. Father Francis Lucas, Mhm. no? Alright. Espanyola. Mhm. Espanyola na napaka-stricta na napaka-prim and proper. Kung tumayo talagang sabi ko, grabe naman to, talagang ano, talagang doon ang oras niya, kaya doon ko siya napupuntahan. Oo. Sa Talagang sa simbahan. church. Oo, sa church naman. Oo. Yun lang ang noong time na yun, kaya then magsisimba na kami. Mhm. Kahit ang weekday, pagka inabutan, we go to mass. Yes. Oo, syempre dahil nanliligaw na Mhm. nagtatry kang magpa-impress pa din kahit na mag-ano na kayo. Pero talagang noon ay hindi ako ganun ka sa church. Yes. Kalapit talaga sa church. Hindi talaga. Although talagang graduate naman ako sa isang Catholic school. hindi rin ako ganun talaga Ka-close And then, ka sa church and that then time. probably later I could mention how the Lord Yes. touched both of us. Yes, all right. So, how was it? Let's move forward. So, how many years were you as boyfriend and girlfriend before you did the pamamanhikan? Kasi, kaya ako interested, kasi yung pamamanhikan parang ang sarap ng, ibig ko sabihin na, hindi ko naman na-experience. Okay. I understand. Ikaw hindi ko understand that. yes, hindi Iba-iba. ko Oo. na-experience. So excited ako to hear mga stories about pamamanhikan. Yan, Tito Rene, paano 'yon? Well, 8 years bago kami ikinasal. No, 8 years 'yon. Pero marami pang yun bago kami nauwi do sa Decision. decision at yung namanhikan at bago ng kasal, may kwento yun, may Ay, kwento. may kwento. I wanna hear that. We all want to hear that. Nako. May kwento Baka yun magka- na Oh, we want to hear that. Oh, baka magkagulo. Oo. bakit magkakagulo? I guess the Oo. children know Ah. about the story, so 'di ba? Oo. Oo, Oo, kasi oo. I think kinasal kasi kami ng December of 84. Mhm. Namanhikan ako kay Ellen, I could September remember September. Wow. September. Mama 1980. Mary's birthday pa.
Oo, Oo, pero oo. nung bago na manhikan, I was with a food company. Mhm. Na-assign ako sa Cebu, Alright. no, na-assign ako sa Cebu. Kaya nga nung namanhikan, umuwi ako para sa pamanhikan, ay nagdala pa ako ng yung mga malalaking galon ng anong tawag ba dito? Sa Bisaya they call it bahalina. Mhm. Yung parang tuba Oh, sa Bisaya, sa alright. Visayas kasi nga yung aking mga magiging bayaw ay Mahilig ano, uminom. mahilig Oo. sila uminom. Oo. Oo, 'no, so nagdala ako ng 3 malalaking galon nun. Wow. Ang galon nung araw ay glass, Mhm. no, glass kaya hindi ako pinasakay ng PAL. Kasi hindi raw puwede yun dahil puputok Oo. yun sa airplane. Sabi niya, "Sir, malaking disgrasya ho yan pagka yan, nabasag, Mhm. at sumabog do sa luggage ng ibang mga pasahero, magkakaproblema." Hindi ho Mhm, puwede, mhm. hindi puwede. Wala namang container na plastic nung araw lalo na sa sa Visayas. Kaya I was forced to take a land trip, Mhm. from Tacloban. Sakripisyo, ah. Oh, Tacloban pauwi rito dahil dala-dala ko lang yung mga ipapasalubong ko sa mga aking sumakay ka ng babayawin, barko. No, no, land trip, Land bus. trip. Oo, Okay. Ayos, taga. it was a 24-hour land trip from Tacloban Wow. to Pasay, Naku, 'no, Pasay, okey. naalala ko 'yon. And then Uh-huh. pagdating ko sa kanila siyempre bitbit ko yung mga agawan sila, agawan Okey yung na, mga okey na. Go, magpakasal na kayo, now na. oo, Gano'n. yung mga babayawin ko, 'no, talagang Yes. Parang and then panggayuma sa nung kanila. namanhikan kami nung September, ang pamamanhikan of course, nag-decide kami siyempre, paalam ako sa parents niya, Mhm. 'no, yung parents niya since si Ellen ay 8, may edad na talaga nung panahon na yon. Yung aking, naging father-in-law Yes. at, mother-in-law ko, may edad na sila, wala naman silang naging objection kahit na yung mga kapatid niya, nabigyan Yes. ko na ng mga ng mga Ng tuba. mga tuba, 'no, "Huwag na kayong umangal at Cannot say no, tsaka lasing-lasing na 'yon. Oh, huwag na kayo." Kaya pumayag na sila, alright. pumayag na sila, And 'no, then you were and then married the next year or the same year? same year. Same here. Oh, Oo, di alright. siyempre nung namanhikan, dala ko yung father ko, yung Mhm. stepmom ko, Yes. sino pa Lola. ba? Ay, yung Lola, lola. Oo, yung lola meron kasi Marami ako. kayo. Oo, lola. Sino pa ba ang hindi ko na ay, yung lola ko kasi yan, meron niyang mapanuring mata as a lola. Hmm. Kasi Oo. ako ang favorite niyang apo. Uh-huh. Kasi ako ang unang apo do sa favorite niyang pamangkin. Ayun. Tapos So lalaki siyempre pa. Kaya talagang siyempre sumama. very talagang hindi Yes. papaiwan yun, magagalit yun. Oo. So very protective siya sa akin, Mhm, mhm. 'no. Talagang inaano niya, 'no. Nung papasok kami dun sa kalye nina Ellen, hapon yun, hapon. Di siyempre Mhm. ang daming naglalarong mga bata. Right. Nasa likod ng kotse siya nakaupo, nag-comment agad. Mm. Sabi niya, "Ano ba naman itong lugar ito? Factory ba 'to ng bata?" Kasi Naku. ang daming bata, Oo, may comment Oo, agad si talagang Lola. pupurpot ka talaga dahil para tumabi-tabi, Mhm. Talagang dun sila naglalaro sa kalye, Right. 'no. So siya, tahimik naman, wala siyang pero siya yung talagang, talagang gumagala ang mata, Mhm, mhm. tinitingnan ng isa-isa sa mga kapatid ni Ellen. Mhm. Baka may makita do'n na red flag, 'di ba? Oo, baka Oo. gano'n, Pwede, gano'n. pwede. Oo. Wow. Pero nung naman kami, nakasal ni Ellen, hanggang sa namatay yung lola ko, mahal na mahal naman niya si Ellen. Yes. Ay naku, who would not Oo. love Tita Ellen? Ay Oo, naku. yun lagi niya lang sabi sa amin, ay tatalon lang ako ng konti from the pamanhikan. Ito is Mhm. speaking of my lola. Sasabihin niya, "Ano ba naman Rene ang asawa mo, hindi lang mahakbangan, buntis." yung kanyang yung term, 'no. Kasi Yes. sa family, ako lang Uh-huh. din ang may pinakamaraming anak. Yes, Kasi but very yung mga happy ibang naman. oo, Oo. yung mga iba naman kasing kung mga kamag-anak hindi rin pinalad na magkaanak, nag-ampon, Hmm. mga gano'n, Yes. mga gano'n. Ako yung parang
sabi nga nung isang tiya ko, ibigay mo naman yung isang anak mo sa Hmm? sa iba. Ano to, aso? Kaya nga. Pamimigay ko. Yes. Sabi ko kung ako'y maghihirap, sama-sama na kami. Pero hindi ko pamimigay yung mga anak ko. Correct. Ay, Oo, no? nakakatuwa. So, yan si Lola. Well, Yes. Si Lola. yun, and then tutuloy ko pa ba? And then after na naman hikan, syempre bumalik ako sa aking work Trabaho. Mhm. o trabaho. This Sa was Cebu. already in Tacloban. Mhm. No, syempre work ako, pero since nasa sales ako, Yes. syempre I go around, I meet people, I talk to people. Mm-mm. May nahuli yung mata ko Ayun. na dalaga doon. Ay, Oo. naku. Oh, ano nangyari? Yung may nahuli na mata ko na dalaga doon. Mhm. Oo. Pero sinasabi ko naman ako kakasal na, ganun. Ganun. Yes. Iyak. Oo. Syempre hindi naman siya pero somehow ibig sabihin masaya siyang kausap, nagkakasundo kami. Mhm. Yung mga parents niya, welcome ako sa bahay. Right. Oo, syempre, pati mga family, Yes. family members niya, Kasi ang kasi nila, ang kultura pagka naghaharap ng bisita, everybody is nandun sa sala Ah, Oo, hindi lang talagang buong family ang kausap. yes. Isang kakantahan ka pa nila. Mhm. Doon din ako natutungang uminom nung tuba. Ah, Oo, ng tuba. okay. Kasi yun ang iniinom nila doon. Mhm. And then nung palapit na yung araw ng kasal, hindi ako dumating sa usapan namin ni Ellen na araw. Huh? Na-late ako. Ako ng Yes. Oo, Late? no? Oo, na-late Late ako. for the wedding? No, not for the wedding. Yung For the- uuwi lang ako. Ah, okay, Uuwi okay. lang ako. Just Alright. mga days before the wedding. All right. Sabi ko, Nauna ganitong yung- araw akong dadating, dumating ako 2 days after kung kailan ko sinabi. Mhm. Since wala namang cellphone nung araw, Yes. siyempre nagwo-worry na sila. Pati ang daddy ko, Mm-mm. alam nila dadating ako tapos hindi pa ako dumarating. Ang telegram, Naunahin pag pinadala mo, nakarating ka na, wala pa yung telegram. Oo, parang Diba? gano'n. Mm. Oo. Oo. Oh my. Finally, nung dumating ako, syempre, iyak tong si Ellen. Akala daw niya, hindi na ako magpapakita. Back out na, tita, di ba? Oh my Oo, alam gosh. ko Alright. merong girlfriend sa Tacloban. Mm-mm. Kasi nung one time, nung umuwi ako ng November, kasi nga, All Saints Day yon, umaraw. Sinabi ko kay Ellen, naging honest ako sa kanya, Mhm. na meron ako nakilalang girl Mhm. sa Tacloban. Pero sabi ko, siyempre hindi naman kita ipagpapalit. Ay, naku! Oo. Ay, naku talaga. Naging close pero hindi ko Oo. pagpapalit. Yun. Kaya nga Okay. sabi ko nga nung finally nakauwi ako, parang binibiro ko si Ellen. Sabi niya, ang lakas mo talaga sa itaas. Mm-mm. Parang ganun. Yes. Ang lakas mo talaga kay Lord. Mhm. Na talagang parang ikaw ang pinili ko. Mhm. No, talagang inano Yeah. ni Lord na ikaw ang piliin ko. Yes. Oo. Alright. So I remain faithful to my promise na papakasalan ko talaga si Ellen. Yes. Oo, Ay, hanggang ang yun na nga, ganda. nakasal kami sa Pinaglabanan Church. Yes. Oh, And that was ganda. another story after nung kami nakasal. Okay, so that's the story of the pamamanhikan. Naku, umpisa pa lang, this is really so fun. So before we continue, let's listen to the music. This is a piano version. First time I heard it, Ikaw Lang Ang Mamahalin. Ayan na, sinabi na nga, Ikaw Lang Ang Mamahalin by John Florencio, only here on Spotlight Radio FM, Journey to New Beginnings. So we are back. This is still Let's Have Coffee with Lady Dawn here on Spotlight Radio FM, Journey to New Beginnings. So of course with me here is our beloved guests, Tito Rene and Tita Ellen Rosilio, all the way from Las Piñas City. Yes, and we are having fun here talking about their, courtship days until the pamamanhikan. So moving on, when did you get married, Tita Ellen?
December 8. Favorite ko yung 8 eh. Oo. September 8 yung pamanhikan, December 8 same year Yes. ang aking Wedding. wedding Yes. day. Wow. Ayaw nga ng pare sana eh. Sabi niya, "Ma'am, ano po yan? Solemnity yan ng Mama Mary. Madaming misa. Mhm. Mahirap po isingit yung wedding nyo." Yes. Pero alam mo, talagang nagulat din ako eh. Kasi kinausap ko yung parish priest. Sabi ko, "Monsignor, pwede ko ba kayong maging ninong sa kasal ko?" Mhm. Sabi niya, "Oo, kailan ba?" December 8 po. Oo, hindi na makahindi si Monsi. 'Di ba? Ayun, and then, mabuti naman merong konting space before the next mass. Kasi Uh-huh. morning, yung 10 o'clock. 10 o'clock in the morning. Alright. Tapos may 12 o'clock mass. Wow. Eh, naisingit ako. Yes. Oh, ang ganda naman, 'di ba? All right. But Oo, before we talagang- continue, let's greet some friends. Of course, I'd like to Yes. greet your daughter who is right now in the United Kingdom. Hello, Mary Ruth Rosilio. Happy listening, and whoever is with you right now, maybe the other nurses, miss na kita kahit ilang linggo pa lang tayo hindi nagkikita. And of course, the other Rosilio siblings. Yan. I'd like also to Yes. greet Ruel Guevara and probably the wife, Manny, who are both in New York City. Yan. And then we also have people from Las Piñas. Of course, eto na yung family, the PG family. Hello to Connie Divina. And of course, thank you. Lucien Batle Ibuyan. Hello. Happy listening. And I'd like to greet Tita Mari Chumundigo and the rest of the Our Lady of the Pillar Yeah, Parish thank you. parishioners and the church workers. I hope you're all doing fine and listening. Hello to Father Greg. I know you're there. Kahit di ka kumibo, you've been one of the promoters of Spotlight Blessing. Radio FM. So thank you to all the listeners. And of course, I'd like to greet people also from my end, yung aming sa village po namin. So I'd like to say hello to the Diaz family and the Garcia families. Okay? So let's continue with our kwentuhan with Tito Rene and Tita Ellen. So my question is, how many children do you have po, Tita Ellen? Alam mo, ang pregnancies ko, 8. Uh-huh. 8. Oo. All right. Oo. At saka sabi nga ni Rene, number 8 ako sa family. No? Diba? I gave birth 1985, 1988, Mhm. 1989. Mhm. Then after that, na-miscarried ako for the 4th child supposedly. Yes. Then, nagpahinga lang ng konti. I gave birth 1992, Mhm. 1993, Wow. 1994. Then, the 8th child supposedly miscarried na naman. All Alam mo, right. sabi ng OB-GYN ko, "Ellen, yung matris mo, kung sa kotse ay karag-karag na. Tumigil ka na." Sabi niya gano'n. Oo. Tapos, alam mo, nung nagkaroon nga ako ng miscarriage, Mhm. tuwing nade-delay ako, yung friend ko sa office, she's great, bumibili yan ng pregnancy test. Sabi niya, "Eileen, baka positive ka na naman para sa akin." Ngayon, kasi nade-delay talaga ako eh. Mhm. Pero yung pala, ano na yun, signs of menopausal period. Mid-40s alright. na ako noon eh. Kasi, Mhm. di ba, first child ko, na ako, 30 years old. Yes. Oo. So parang early menopause. Oo, parang Right. ganun nangyari. Mhm, Siguro sa mhm. dami ng lumabas na sa akin, Mhm. blood. No? Yes. Ano naman 'di bale? Okay. So so nakita na natin ang age gap, almost 1 year lang sila, no? Ang age Oo, gaps oo, nila. yun sa kanila. Oo. Okay. Was it hard to rear them as there were both boys and girls? How many boys and girls ba, tita? 2 girls and 4 boys. Okay. All right. Si Oo. Tito Rene naman. Paano po ba? Is it hard? Was it hard
well, until now naman, di ba? So, andyan pa rin sila. But, is it really hard na magpalaki ng ganon? You have 2 girls and then, how many? 4 boys. Was it hard, Tito Rene? Syempre, may mga ups and downs talaga ang pagiging isang parent, lalo na pagka maraming anak. Pero syempre, meron ding reward na masaya kayo, magulo. Yes. Yun naman din ang reward. Para bang ibinabalance din ng iyong hindi naman talaga paghihirap, yung pagsisikap, Yes. yung hirap ng pagtatrabaho, meron namang reward ang Panginoon na nasa iyo naman yung joy na nakikita na unti-unting lumalaki ang mga bata. Yes. All right. Oo. So, ano ba? Who's the eldest? Christine. Ang ang eldest? eldest ay si Christine. Si Tin pala. Oo, Okay. si Tin, Christine oo. And Mayan. then after 3 years nga si Ruth naman. Mhm. Oo, si Ruth. Okay, so 2 Ang- girls first before the succeeding yung mga boys. Oo, Yon. 4 boys. Oo, yung Yon, 4 puro boys. All right. Kasi sa amin, baby pa rin namin si Ruth eh. Ay, oo. She's forever our baby. Yan. Yes. So talagang talagang sa amin, baby namin yan. All right. So, yon, we will take a break again because we will play one of your favorite songs. All right. Ito na yung Praise talagang God. request mo, tita. All right. This is Evergreen by Barbara Streisand. All right, let's hear that only here on Spotlight Radio FM, Journey to New Beginnings. All right, so we are back. This is still Let's Have Coffee with Lady Dawn. Of course, with me is the Rosilio couple, Tito Rene and Tita Ellen. So, Tito Rene, you wanted to tell us about more yung tungkol sa pagpapalaki, rearing the children, the 6 children. Can you tell us more? It started nung ang strength kasi namin ni Ellen came this way. 3 years after na kami ikinasal, we were very young couple din, syempre bagong kasal kami. Naimbita kami to join a renewal community. Mhm. Ano kami. At first meron akong resistance si Ellen. Okay, kasi ang nag-imbita sa amin ay yung kanyang sister at yung Alright. husband niya, Mhm. So we were invited to attend yung formation program of that renewal community, Yes. and eventually ano ko na rin na natanggap ko, although meron akong resistance sa umpisa, and then doon ako talaga nagpasalamat dahil looking back sa years namin sa community, ang Yes. community ang umalalay sa amin para harapin namin ang responsibility namin sa Mhm. aming 6 na anak. Right. Wow, that's very So good. yung weekly prayer meeting, kasi nga ito ay ginagawa sa mga bahay. So umiikot talaga sa mga bahay ito para nakikita ng mga bata ang kung ano ba ang activity na kung saan ang parents nila ay kasama, no? Kaya nga yung mga anak ko noon, alam nila na kapag kami meriendang masarap sa gabi, Mhm. may prayer meeting. Alam na nila yung automatic. Alam na nila yon. Hindi Yes. yan sa amin. Alam na nila yon, hindi yon sa kanila. Pero meron din naman silang share. Yes. Pero yung set aside, ay alam nila yon, may prayer meeting. Yes. No? At lumaki sila doon. And Mhm. somehow, sa pagpapuri ko at pasasalamat sa Panginoon, Yes. yun ang naging backbone namin ni Ellen Mhm. para harapin ang mga challenges namin as Right. parents to 6 Yes. children. Okay. So, let's go to how many years now have you been married? Biglang ganun, ano? Mm-mm. Ilan na nga ba? 37. 37 na. Wow. Oo, Almost 37. 4 decades, di ba? Oo. Wow. Oo. Siyempre, there are many challenges, but of course, we will not ask those challenges. But how do you resolve sabihin na natin, every small and big challenge? Paano nyo po hinahandle? How do you go about it? Paano ba ginagawa nyo? Galit-galit ba muna? Wala munang usapan? How do you do it?
Yan. Ako ba? Siguro, Ako na. Tita Ellen muna. Tita Si Ellen. Tita Ellen. Okay, si Ellen muna. Ako, unang-una talaga, the Lord. No? Kasi tinatanong ko mga friends ko, ilan ba talaga gusto mong anak? Yes. Sabi ko, God will be the one to give the number. Kasi siya naman ang number one na magbibigay ng provisions. Mhm. Kaya parang hindi ko na malayan na dumadami na pala ang anak ko. Kasi kung mabubuo, praise God. Yes. Gift yan regalo. Mhm. So, as much as possible, walang sibling rivalry. Yes. No? Mhm. Kasi may mga times na nasa bahay ako, tapos sabay-sabay silang may hinihingi. Kunyari, nagluluto ako, at biglang may nalaglag pala sa silya, tapos yung isa naman nasa comfort room, gusto na ng wash, Mhm. tapos meron namang umiiyak. So, kung wala ako sa Panginoon, palagay ko parang nagtatampo na ako. Mhm. No? Tapos, yung ang eldest ko, natutuwa ako sa kanya, maaga siyang nagpakita na magaling siya sa accounting. Oh. Kasi siya yung naglalaba, namamalansya, nagme-mentor. Pero ito lang, nung naghalungkat kami ng mga old files, meron pala siyang accounting journal na naniningil pala siya sa mga kapatid niya. Anong sinisingil niya? Yung pag naglaba. Alright. Hindi nagtatawanan kayo. Oo, Tin, ginagawa mo yan. Sabi niya, opo, sabi niya gano'n, para at least maingat din sila kasi ang baon talaga nila, prepared lunch. Tapos, bihira yung may baon ng money dahil nga gusto rin ng mga batang yun ay siguro nahirapan sila. Magaling din siya mag-tutor Ngayon, she's a CPA, an auditor. Sabi ko, yung palang bata, magaling na. Oo, magaling pala talaga si Tin. Grabe. Oo. At saka nakatulong din yung, minsan pagod na pagod ako, pero pagdating ko, nag-rosary sila, yung mga bata. Right. Lalo na pagka Christmas, kasi may Advent treats kami. Christmas Advent treat na sila kumakanta dahil yun and then syempre pagka may mga meetings sa school wala ako kundi si Rene kaya nung minsan pumunta ako sa meeting walang pumapansin sa ang Rosilio, Mr. Rosilio kilala siya dahil alam mo kung bakit. Yes. Siya yung nagsusulat ng promissory notes. Alright. Siya yung kilala sa principal office din pagka may concern. Nako, grabe rin naman. Marami kaming quarrels ni Rene. Lalo na nung nag-retired ako. Kasi ang importante talaga, mailapit mo sila sa Panginoon. Yes. At kung sino yung nangangailangan, yun talaga, hindi sila magseselos. Kunyari, naging more attention sa isa. Kasi yun ang nangangailangan that time. That they Actually, understood, kami no? Nga, totoo yung sinabi niya magkaiba kami. Iba yung gusto niya, iba yung gusto ko. Kunyari, kanina gusto kong mag-second cup of coffee. Ayaw niya. Isa lang. Tama. Hindi naman good for you, di ba? Oo, yun nga, sabi niya. Yes. So there are differences, pero yun, maganda, di ba? You're always guided by the Lord. Ikaw naman, Tito Rene, how do you handle yung mga challenges of your marriage? Ganito yun later ko na lang na maaring ginagawa ko pero later ko lang talaga na-realize na you must live in a state of forgiveness. Kasi ako talaga minsan ako yung alaskador dyan kay Ellen malimit yan naiinis sa akin dahil minsan binubuska ko siya, Bully ka yung ba? mga ganun, Something parang like that. Ganon, parang binubuli ko si Ellen. Alam ko, minsan unknowingly, alam ko, that's later ko ma-realize na nasasaktan ko na siya. Alright.
Aha. no? At minsan ganun din si Ellen. May mga ways siya, may mga mannerisms sinasabi din na nasasaktan ako. Mhm. Pero on my part, probably kay Ellen, hindi na kailangan marinig ko na humihingi siya ng sorry before I forgive. Before na hindi ako magtanim ng galit, no? Hindi ako anong tawag dito? Yung bang gaganti ka. Yes, Hindi. yes. Nandun sabi nga for us, kami ni Ellen, really to be happy, we Mhm. must be in the state of forgiveness. Wow. Although wala Right. naman talagang perfect marriage because Yes. ang mga couple ay hindi naman perfect, Mhm. but yet somehow ako on my part, I will say I strive to live to the marriage vow Mhm. of faithfulness, no, yung tapat, sabi nga ni Father Dave, tapat, no, spelling papunta tapat, paatras tapat pa rin, ano, Yes. na Ah. talagang sinisika mo. Pero sometimes I fail in many ways, Mhm. as a father, as a husband, Yes. and I ask forgiveness from the Lord, and magba-backtrack ako ng konti, medyo mahaba yung konting i-share ko, Mhm. no, kasi dumating ako sa point na I ask forgiveness from my children. Okay. There was a time in my career na I thought I was already doon sa peak ng Mhm. aking career, no, joining a company na no, maganda rin namang company. Unknowingly, because of the financial crisis that came during that time, ay nagsara yung company, Mhm. no, nagsara yung company. Okay. And because of that, naapektuhan greatly ang financial stability namin ni Ellen, ano. Mhm. Napuwersa kami ni Ellen na ilipat ng school yung mga bata kasi yung school nila ay too expensive during that time kasi si Ellen lang ang earning. Yes. I was hoping na makakahanap ako ng trabaho, pero noon hindi ko pa na-realize na hindi agad talaga, hindi dadating yon. Mhm. Mhm. Dumating yung point na we have to dismiss the maids Yes. kasi wala. And then I found myself left alone at home in Mhm. front of washing dishes, Mhm. mopping the floor. Yes. Bigla akong naalala na meron akong team kasi doon sa inalisan kong company na nagsara ay department head ako. Mhm. I conduct meeting, sales meeting. Mhm. Kaharap ko ang CEO, kaharap ko ang minsan ang finance officer, Right. kaharap ko yung sales team ko na lahat biglang nawala. Yes. So nauwi ako sa state of depression Mhm. at nagalit ako sa mundo. Mhm. Nagalit ako sa Panginoon. Yes. During that time ay high kami noon sa community. Mhm. Nawala ako sa community, but si Ellen hang on. Yes. She continued to attend Prayer meetings. prayer meetings kahit wala ako. Mhm. Unknowingly, every prayer meeting ay inilift up ako ng mga members. Yes. No, na sana magkaroon ako ng change of heart, bumalik ako, ma-overcome ko ang depression, pati Mhm. sa mga anak ko ay naging unfatherly, no, Mhm. Mhm. masungit, lahat na lang galit ako lagi sa kanila. Yes. And it took some time na siguro hinipo ako ng Panginoon. I know hinipo ako ng Panginoon dahil nagsawa na rin akong magalit. Yes. Nagsawa na rin ako na araw-araw kang galit. Mhm. And then I found myself at kami ni Ellen being invited to a couples retreat. Mhm. This was marriage encounter. Oh, yes, yes, I know that. Oo. At doon ko nalaman sa marriage encounter na mahal na mahal pala ako ng Panginoon Yes. na hindi ko nalaman. All right. Hindi mo na-realize agad, Hindi ko right? na-realize Hindi mo at na-realize noon din, agad. kahit Yes. na ganun ang nangyari sa akin ay mahal na mahal ako ni Ellen. Yes. Wow, that's a So, beautiful story. oo. Tito, wait lang ha. Yan ang next Okay. question ko. Break tayo. Malapit nang Okay. bumagsak ang tears ko. Di ba? Malapit nang bumagsak ang tears ko. Kaya naman, let's listen first to a beautiful music that they both, alam nyo po, to the Spotlight family who
who is listening right now, you know, I asked each of them their favorite music, right? Na gusto nilang i-play ko. And both of them, I don't know, is this your theme song? Pareho nyong ni-requesto. So, here we go. I'm sure you know Wow. this, yung mga millennials with ano yan with quotation marks yan Just as long as we have love by the Spinners. Wow. Only here on Spotlight Radio FM, Journey to New Beginnings. And so we are back. This is still Let's Have Coffee with Lady Dawn. And with us are still Tito Rene and Tita Ellen Rosilio from Our Lady of the Pilar Yes. Parish. O ayan, binanggit ko ng ating parokya in Las Yes. Piñas City. Alright, so before we continue with the kwentuhan, alright, I'd like to greet the people who are very special to me, those who are celebrating their birthdays or who have celebrated their birthdays in the last few days. All right. So, first of all, I'd like to greet Timothy James Calano, the friend of my son. Okay, TJ, are you still in Bohol? Huwag masyadong gumastos, baka maubos ang pera. So, happy birthday, TJ, August 4 from Makati City. And of course, our baby, baby ko pala, hindi nyo pala baby kasi second siya sa family nyo. Mary Ruth Rosilio, all the way from London. Okay, her birthday was yesterday. Yan, 'di ba? Kahapon ang kanyang birthday. And also Hans Magasca Mapula from Pilar Village. Yan, sige. Happy birthday to all of you. And I'd like to greet Jobamar Andal, my neighbor. Thank you for your pasalubong and bon voyage. Okay, sa Tuesday na bang iyong alis. So, have a happy trip and I hope to see you again next year. Alright? So, we'll go back to our kwentuhan na kasi kailangan makarami tayo. Alright? So, talking about you started with attending, di ba? Attending the marriage encounter, which, you know, nag-start sa inyo, so especially Tito Rene. So, when did you really decide to serve the church? So, ituloy natin yung kay Tito Rene. When did you decide to serve the church? Kasi you started with, you know, you attended the marriage encounter. Oh yes. Mhm. After that day na umuwi kami from marriage encounter, realizing the so many mistakes na nagawa ko sa family ko, kay Yes. Ellen, through the years na I wallow in my self-pity Mhm. dahil nga nawala ako dun sa position na kiniklaim ko ay dapat ay akin. Right. That night I asked forgiveness from my children habang Mhm. natutulog sila. Parang hindi ko pa magawa to ask na Nagising isa-isa ko sila. silang- Right. nagising sila. Isa-isa ko silang pinuntahan sa kama Mhm. and really I asked forgiveness. And then Mhm. somehow the Lord started the healing process and then ito rin yung naglapit sa akin para mag-serve sa church. Mhm. So I serve as a Eucharistic minister Mhm. in 2004 Alright. and I'm asking the grace na ako'y patuloy pa mag-serve hanggang ngayon. Yes. Hanggang ngayon. Mhm. Nandyan ako sa church. Ito on top na kami after that ay nakabalik ako doon sa aking community. Mhm. Babanggitin ko na Yes. sa Couples for Christ. No? Yes. So I Alright. already again started attending my household meetings. Mhm. Hanggang nakapag ano pa nga kami ni Ellen after that ay naging head kami, hindi naman naging head, naging facilitator kami sa mga Facilitator. Christian life programs. Nagkaroon Mhm. ako ng household, Yes. no? Hindi pa wala pa yung prex noon eh. Mhm. So I was able to touch lives of couples Mhm. na may young, may edad na, Mhm. meron namang bata. And na-share ko yung aking struggle, yung aking and how really the Lord
took me up from the gutters at inakyat ako, no. Yung Yes. in-uplift ako ng Panginoon. Mhm. Ito yung nang ano, kaya hindi ko napansin yung years na tumatakbo na naglalakihan yung mga bata, yung difficulty nandyan, Mhm. pero nagpapasalamat ako sa Panginoon na ang focus ko talaga ay nasa Panginoon na. Yes. Siguro kung wala ako sa community, kung hindi ako nagse-serve sa church, ay hindi ko na alam. Mhm. Kasi ano pa ang sasandalan namin ni Ellen? Baka naging iba ang ano ng relationship namin. Yes. No? Right. So Mhm. ito yung nagpropel sa amin to go on na pag lumilingon nga ako ngayon, talagang mga mga adult na yung mga bata. Hindi ko parang hindi ko na nire-recall yung difficulty. Mhm. Nire-recall ko yung how the Lord carry us through the years Mhm. na lumipas ang 37 years na parang kahapon lang eh. Mhm. So, parang kahapon lang. Minsan nga yung mga anak ko pa ang papa nung maliit kami ganito, ganyan. Na sila pa minsan na nagpapaalala sa akin na Mhm. minsan nakakalimutan ko na nga. Mhm. And it really uplifts my heart at nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon Yes. na at this moment in time ay hawak-hawak niya kaming mag-asawa, hawak-hawak niya ang mga bata. Mhm. We are where the Lord really wants us to be. Grabe, no? Oo. Grabe, Dumating grabe. tapos dumating ang bago pa dumating ang PREX, Mhm. which talagang malapit na malapit sa puso ko rin 'yan. Dumating din ang isang invitation for us to attend a family weekend encounter. Wow. No? Ito as a Uh-huh. family. The whole family 'yan, 'di The ba? whole family. Buti na lang talagang timing ng Panginoon kasi yung schedule, bili mo 6 na anak ko, at ito si Ruth ay nasa patapos na siya ng nursing, I could recall. Patapos na siya ng nursing eh. Nag-attend kami, ang tawag nga sa amin ay the Barangay Rosillo kasi kami Yes. pinakamaraming anak eh. Uh-huh. 6 kami. Yung iba nga mother child lang eh. Yung Mhm. single mom, nag-attend sila. Yes. Mom, 2 anak na maliliit. Mhm. Kami with another family yata na 3-6 kaming anak. Pero Wow. kaya nga Barangay Rosillo and ano. Yes, So, talagang kami beautiful, ang- no? Siguro ang Doon ganda din kami nun. doon din kami nakapagkaroon ng deep yung usapang pampamilya talaga Yes. na nung ko lang naranasan na sa paglaki pala napakarami ring pains ng mga anak ko na hindi ko alam. Oh, Yes. okay. Talaga naghalo ang luha at sipon Mm-mm. habang sila ay nakapagbukas sila ng puso nila Mhm. na In that encounter. Napakaganda in that naman. encounter. Wow. And then siguro kaya talagang salamat sa Panginoon. Ang isang ano nito, ang isang ano nito, kasi dati participant ka, dadating yung next year, meron kayong 1-year journey, Mhm. kayo naman ang mag-sponsor ng another family. Mhm. No, so kayo na yung team. Right. The whole family will be the team. Oo, yung the whole family at yung mga ibang nag-attend, no? Yes. So I think if I could remember right, 11 families kami doon. Yes. 11 families, magi-sponsor kami ng 11 families. Nagkataong ako ang head coordinator noon. Mhm. Nung buong team na yon na napakalaki. Uh-huh. Kasi we will sponsor another family, di ang laki. Mhm. Nagkataon nun, si Ruth, hindi siya po pwedeng umabsent sa kanyang yung ano ba yung tawag yun? Isang subject niya. Mhm. No, kailangan kasi ito ay requirement para sa graduation niya. Mhm. All right. Pero hindi naman pwedeng hindi siya kasama Mhm. dahil member siya ng family. Right. Sabi ko lang kay Ruth, i-lift up natin sa Panginoon. You attend and lift up sa Panginoon. Yes. So, we went to the weekend, napakasaya because another group of families came in, Mhm. at masaya. Ang malungkot nito, pag uwi namin, nalagay sa alanganin ang status ni Ruth. Oh. Nalanganin sa Mhm. kasi hindi siya naka-attend eh. Uh-huh. And then sabi niya, ang dahilan lang dapat kung a-absent ka, dapat ang dahilan lang is either na may sakit ka, Mhm. may
parang ganun lang ang nare-remember ko, may sakit or may Mhm. emergency na talagang Yes. hindi dahilan itong weekend na ito eh. Yeah. Parang wala sa kategory na ito na maging dahilan ito para siya umabsent. Mhm. So nung Alright. ako ang gumagawa ng letter to explain the situation of Ruth, I really asked the Lord to guide me. Mhm. Kasi itong letter na to ang dadalhin na explanation ni Ruth kung bakit Mhm. hindi siya naka-attend. Yes. This was really just a few days after we came in from that retreat. Mhm. So, ginawa ko yung letter, dinala ni Ruth, sinamahan namin ni Ruth, ni Ellen si Ruth. Mhm. Habang mini-meeting si Ruth dahil nag-explain siya, kami ni Ellen nando sa labas. You were praying. And if I will tell, we were praying in tongues talaga. Yes. We were asking, Lord, this is your work, this is kasi ang dali namang magsinungaling eh. Mhm. Ang dali namang kumuha ng doctor certificate na Correct. But you pero didn't sabi ko, do it. pero ano ang example na ipakikita natin sa mga anak na namin kung hindi naman siya nagkasakit pero kukuha ko ng doctor certificate para lang i-present 'yon. Yes. I could remember noon kasi nga nung nag-aaral pa yung mga bata, pilit kami ni Ellen humahanap ng paraan para Mhm. makameno sa expenses Right. para makameno sa expenses. Meron kaming isang nakilala, sabi niya, Ellen, ganito yan, gagawa tayo ng fake na para makapasok ang anak mo sa isang Hospital. university, University. nag-aaral para makameno Scholar. sa tuition, ma-scholar siya. Gagawin Mhm. natin, nagtatrabaho ka sa punerarya. Oh my goodness. yung tax return mo, no? Sabi ko, ano tong ginagawa na, ano tong pagka tinanggap ko to, nasa na lang yung tinuturo natin sa mga anak natin Yes. na you live righteous lives. Kung magsisinungaling ka sa tax, sa just para lang makakuha ng makalibre ng konti sa tuition. Mhm. At ganito rin na naging ko nung ginagawa ko ang ni Ruth, napakadaling kumuha ng fake na medical Yes, certificate that she got para lang sick or whatever. Yes. para lang magkaroon ng rason, pero hindi kasi alam ni Ruth kung saan galing alam ni Mhm. Ruth ang nangyari. Yes. So ano ang inaano ko kay Ruth noon na example kung ito ang gagawin. Mhm. And so nung nasa nando siya sa niya kasama yung mga professors niya trying to binabasa niya yung sulat. Kami ni Ellen talaga was really asking the Lord, take hold of this situation. Yes. And sana hindi ma-disqualify si Ruth sa graduation. Mhm. So anong nangyari lang ay magme-makeup siya at magbabayad kami ng additional para doon sa instructor na makakasama niya during the makeup lesson. All right. Wow. So that was the best na and sabi ko, Lord, salamat that you Yes. move Mhm. so slowly but so surely Mhm. that it is really your way and not my way na iniisip ko pa noon, gagawa ba ako ng medical ng fake na nagkasakit or what, Oo. pero hindi ko matanggap kagagaling ko lang ba sa retreat, kagagaling lang namin sa isang family encounter Mhm. and then ganoon. Mhm. So I stood my ground and si Ruth and Did what salamat was naman, right. Mhm. what was right, and salamat naman na intindihan ng mga professors niya at meron lang kaming compromise na I will have to pay yung overtime nung professor na sasama sa kanya at mag-a-attend lang siya ng so much Yes. and salamat Panginoon, ito yung gusto mo, ito yung gusto mo. Yes. So nairaos namin yon. Mhm. And probably sabi ko nga ito ang nagtaguyod sa amin through the years that the grace of God continues to pour in, Yes. not what we as what na inaasahan namin, Mhm. pero slowly really the Lord touched the lives of the children, touched Mhm. our lives, continue to heal our marriage. Mhm. Na sabi ko talaga noon na of all the programs noon, wala pa yung Prex ay talagang gusto ko talaga sa family encounter because talagang families ang matatouch mo pero mahirap talagang after noon mahirap ko na uling ipunin
yung mga bata no, parang Yes. one time ano lang, parang one time big time na nandun kami Yung sa lahat kayo nandun. oo, Because I could oo, remember, Tito Rene, when you took the parish renewal experience, there were 4 of you na lang eh. 'Di ba? oo, Apat yata actually, kayo. oo, 'Di ba? Apat kayong oo, sabay-sabay to no, attend the 3-day. tatlo sa mga bata ang nandun. Oh, okay. Oh, tatlo. Isa Oh. si Ruth. Oo, Yes, si na Ruth. That was batch na 32. I could still remember. yes. Yes. Oo, batch Wow, 32. galing Oh, 'di naman. ba? Oo. Eh Pero kasi pero since nga ang Prex ay parish base, ay talagang kung makakaano ko mag-serve talaga, magse-serve pa rin kami mag-asawa yes. sa ano kung dadating Diba? uli ang pagkakataon na magkaroon ng Prex weekend sa parokya. Yes. All right. For Yes, those who do saya. not know, Prex Weekend is Parish Renewal Experience. Ayan. So, talagang I remember kasi marami kayo. That was after the elections kasi eh. That was after Oo. the elections when we had that encounter na marami kayo from tayo noon sa PPCRV, marami kayo, and then we served you. Kami nila Lucien ang nag-serve that Yes. time. I remember sila Lucien, sila RJ Mendoza. So ayan yung mga nag-serve that time. All right? So when the Lord works talaga, 'di ba? Tatawagin talaga kayo. And you were the only in the history of Prex talaga, may mga families na nabuo sila na nag-attend, but different batches. Right? Hindi nagkasabay-sabay. Kunyari, nauna yung husband and wife, or sometimes nauna yung wife or the husband, and then the children followed. But in your case, sabay-sabay kayo nun, 'di ba? Kaya ang ganda, puro Rosilio Yes, talaga. That was so Sana nga beautiful. nadala ko lahat Oo Pero nga. tatlo lang sa mga bata ang Yeah, ang pwede available nung that weekend na yun. time, Oo, right? yung But weekend na yun. yes, right. Oh my gosh. We have so many things to talk about pa. Anyway, we will listen to, okay, eto na nga, bagay na bagay ang ating music. I Love You, Lord, and I Lift My Voice by Latria Modern Worship. Only here on Spotlight Radio FM, Journey to New Beginnings. All right, so we are still here. This is still Lady Dawn of Let's Have Coffee with Lady Dawn. Let's check our timepieces. It's 30 minutes after the hour of 7. Of course, marami pa tayo pong pag-uusapan. We are still with Tito Rene and Tita Ellen. All right? So, they talked about the challenges that they had, and tawag dito, the service to the Lord. Siyempre, meron din challenges yan di ba? Like, what challenges did you encounter while you were in the service that time? Meron po bang mga challenges na naganap? Of course, you were, I remember, magkasama din tayo sa Parish Pastoral Council noon, Tito Rene. Did you encounter any challenges because of our service to the Lord? Of course, ano naman kahit naman ang gawain ay para sa Panginoon, Yes. siyempre ang gumagalaw tao. Mhm. Kaya iba't iba rin namang mga personality ang nakasama natin. Yes. Iba't iba rin namang organisasyon ang kasama natin. Mhm. And gusto nating pag-isahin sana lahat ng organisasyon to move forward para mangyari ang mga programa para sa parokya, pero Yes. of course alam naman natin hindi ganoon kadali, Mhm. no? Hindi ganoon kadali ang pag-isahin lahat, no? Ika nga nagagalaw talaga sila to the beat, Mhm. no? Hindi kasi iba-iba nga ang tempo iba-iba ang lalo na kung ang mga mandated organization merong tinatawag 'di ba sa simbahan na subculture, Yes. no? Yung subculture ng ilang organisasyon na Mhm. minsan yung subculture ang parang nangingibabaw, Mhm. no, doon sa certain individual na yon, kaya hindi makasabay ng tama no sa tempo ng nakararami, no. Yes. Pero of Mhm. course we heard this because unang-una nagkaroon tayo na ang mga parish priests who were very encouraging, Mhm. no, yung mga parish priests natin na very encouraging, very supportive.
Right. very inspiring din naman. Mhm. Of course, ang mga pare siyempre iba't iba ang charism nila, no? Iba't iba ang mga charism nila na hindi natin hahanapin ang charism ng ibang pare sa iba. Kasi nga charism niya 'yun eh. Right, So, right. kailangan lang natin suportahan para tumakbo pa rin ang lahat ng programa ng parokya. And Mhm. probably when I started serving in 2004 nandiyan Mhm. pa si Monsi Albert, Yes. and then si Father Greg, and Mhm. then si Monsi Monty Boy. Monsi Boy hanggang kay Father Jerry. Hindi ko na nung onlooker lang ako nung nandiyan pa si Father Nesty, Yes. nung si Father Bagajong, Mhm. no? Onlooker lang ako sa tabi noon. Yun ang time na You were sorry not to yet say, with the Lord. oo, yung Yes. sasabihin ko, wala akong pakialam sa inyo. No, Mhm. Mhm. actually, maano nga nung time na ako talagang hindi ako nagsisimba. Yes. Si Ellen lang ang nagsisimba, si Ellen lang mga bata lang ano. Mhm. Sad to mention and to recall, may mga Christmas noon na sila lang talaga din na nagsisimba. Right. May mga Pasko din noon. Pero ngayon, siyempre since nasa Panginoon na nga at lahat 'yun ay in the past, Yes. and the Lord have continued to heal me of that, so that maka-look forward ako sa mga darating. I am excited still sa mga darating na magandang mangyayari para sa parokya natin. Right. No, napakarami ng mga ibig sabihin may mga pari na talaga na unti-unting binuo kung ano talaga ang Our Lady of the Pillar, Yes. and malaking sabi nga sa isang pelikula, walang hanggang pasasalamat. Yes. Ganun kami Right. mag-asawa. Kaya kami nagse-serve patuloy kasi Mhm. napakaraming dapat ipagpasalamat. Tama. Pinagpapasalamat namin mag-asawa, ang healing ng aming marriage, ang Yes. healing ko sa mga bata. Mhm. Kung ano ang meron kami ngayon, hindi marangya, pero masaya kami. Yes. So lahat Tama. yun ay ipinagpapasalamat namin sa Panginoon. Kung sa edad naming ito ay makapagse-serve pa kami ng Mas mahaba pa. mas mahabang panahon, magse-serve Yes. kami. Ika nga ang ano namin ni Ellen, we will be where the Lord called us to be. Yes. No? Amen. Oo. Kaya nga nung Amen. tinawag kaming mag-serve sa parokya, hindi kami nag-hesitate. Although noon ay nasa renewal community na kami. Ang Mhm. nakaka ano lang din sa amin ni Ellen, since we cannot be in both places, Mhm. pinili namin ni Ellen ang magstay sa parokya. Sabi ko, this is of a higher calling. Correct. Nung kaya nag-ano kami, ano kami ng ano sa community. Although, excuse me, nandyan pa rin naman yung mga friends at mga Mhm. brothers in community. Pero Right. we choose and will continue to choose to serve sa parish. The parish. Correct. O kung saan man Yan. kami tawagin. Yes. At tayo'y magkakasama for 2 decades na. Grabe. 2 decades? Hindi naman. Siguro Hindi naman. mga ilan? Mga Mga 13? one and a ganun. half. Oo. Mga 1.5. Okay. Yes. Oo. All right. Diyos And, ko. and we will be Kaya where nga eh. kung tayo ay hahayaan ng Panginoon Yes. na mag-serve pa much longer, and then we will be there. Yes, grabe Oo, yung andun kami. saya natin before Oo. when we were, part of the Parish Pastoral Council. Ang saya-saya ng time na yon. But Oo. still, after that, kahit I remember, Tito, you were part of the Prex board. So, ako naman, nandun ako sa praise ministry. So, napakaganda Yes. kasi nagtatandem tayo. Ayaw mong pumayad. Sabi mo, papasundo kita kahit nasa malayo ka na. So, I'm already here living in Cavite. Alam nyo, gumagawa talaga ng paraan si Lord. Tapos si Tito Rene would really assign someone to pick me up. Diba? Para Oo lang nga, oo, lang oo. makapag-serve. Yan. Yes. Yan, Wala ka kaya- pang kapalit. Yes. Mahirap- sana may... Mahirap palitan ng isang kagaya ni Lady Don sa parokya. Yes. Yes. Hindi naman. Siguro in God's time. Because, Hindi isa. Oo. what happened was, during the time of the younger generation, alam ni,
Roel Guevara, you know this, yung mga bata, I even talk to them, sila Kaparas at yung mga anak ni Roel Guevara. They were supposed to be the mga successors namin, nila Connie, Oo right? nga. Successor talaga, parang ang tanda naman namin. Hindi, ibig sabihin kasi we started so young, especially kami ni Connie. Uhugin Oo pa kami, nga. nandun na kami sa Prex Praise Ministry. So when the Oo. Caparas and the Guevara kids came in, sabi namin, kayo na ang susunod. We will train Oo. you on how to do yung mga animation, ganyan, sila Yes, Angie. oo. Ayan, nakikinig pa si Papa Ruel and si si Mami Meni. Nakikinig pa sila. Anyway, so ganun ang Hello. usapan. Ganun ang usapan. Oh my goodness. But what happened? Nagkaroon ng pandemic. Diba? Oo nga Nagkaroon eh. ng pandemic and then it all stopped and we all know, Angie is already in Japan. So, ewan ko kung papayag pa ang mga Kaparas na wala na si Angie. Halika, Paano? makiusap tayo. Diba? May So, talents pa yan. wala pang kapalit ng mga animators. Okay, we have, from the group, meron pa dyan na mga magagaling, alam natin sa mga Oo. action songs, but animators, Oo. wala pa. Oo. Lord, retired na Hindi lang ako. natin natatap. Diba? Anyway, hindi pa lang Sana may natatap siguro. mag-volunteer. Yes, all Yes. right. So, ayan. What about you, Tita Ellen? Were there challenges then while you were serving? Meron pa din, katulad ni Tito Rene? Ngayon, alam mo, nung gusto ko na sana rin yung nagle-lecture ako, no? Pero Yes. na-realize ko, lumalabo na mata ko. Tsaka, Mhm. that time. So, ang nakita kong kapalit is to be a member of the Commission on Catechesis and Religious Education. Ayun. Mahabang proseso yun. Right. Ngayon, palibasa, sabi ko kasi pay it forward, di ba? Sinabi nga ni Rene, galing ako sa public school. Yes. Sa public school kasi, may dumadating na katekista. All right. Yes. Natuwa ako, sabi ko, parang gusto ko yun. Kaya ako ngayon, presently, a catechist. Pero bilang katekista ka, di Mhm. na-assign ka nga sa public school dito sa Pilar Village Elementary School. Yes. Nagawa ko lang yun. Hindi man full talaga, voluntary. Mhm. Nung ako ay nag-retired. Ngayon, ang pinapanik kong floors para magturo ay 6 floors. Oh my Yeah, goodness. 6 floors dyan eh. Mhm. At minsan doon pa ako sa Lazo, yung high school. Yes. No? Bagay yung 4 floors lang naman. Mhm. Ang mahirap talaga magturo sa mga bata. Mhm. Although train kami, classroom management, pero pagka nandun ka na pala, nasi-challenge ka yung mismo mga bata, na-challenge yung patience mo eh. Mhm, Hanggang mhm. kailan ka magtuturo na hindi ka magsasalita ng masama. Kasi Mhm. nakita ko sa mga teachers doon, minsan may naiimbyer na talaga eh. Mhm. Pero kami, hindi kami dapat maging although very thankful nga ako kasi pinapapasok ako ng mga teachers kasi na parang siguro gusto nilang mag-rest at Right. sasabihin nila, pasok kayo, kayo naman ang magturo. Mhm. At naging fulfilling sa akin yun, yung Mhm. magturo sa public school na talagang very challenging, mainit. Mhm. Kung baga, mayroon kayong 60 dati. Students. Marami students Mhm. in a classroom na minsan isa lang ventilador. Tapos ang mga bata, hindi mo mapigilan, maghuhubad. Parang hindi maganda, pero tapos may nag-aaway, meron ka ng prepared na lesson, may Mhm. mag-aaway. Kaya minsan bibitawan mo yung prepared lesson, Just to control them. ayusin mo muna yung Mhm. yung problema nila. Kasi alam naman natin, iba dun, baka hindi pa nag-almusal, hindi pa kumain. Yes, Tapos right. may family problems. Mhm. Sanay ako pag sa mga family problems, Mhm. tinatanong ko mga magulang, ganyan. Mhm. So, yun lang,
more on the physical. Kaya lang nga, mayroon akong pinasok na wellness and health Right. na parang program which nakatulong din na may pagmamalaki ko nga na at this age, 67 ako, wala akong maintenance. Tapos, kaya ko pang gumalaw ng Wow. parang Oo. bata pa ako. Yes. Oo. Nakaka-dance Dahil nga dun sa pa, akin. di ba? Oo, pwede pa. Naman. Yan si Diba? Rene nga lang ang pumipigil sa akin eh. Oh, Ang dami bakit kong mga naman? sinasalihan na. Siguro sabi niya, baka niloloko ka lang nila, nagkakatuwaan ka lang nila. Ganun, minsan ganyang comments si Rene. Yes. But you know, when God calls us talaga di ba? We will do everything kahit na Oo nga. ano pa yan, di ba? You look up. Oo, you look Yes. up. Diba? Wow. So Full very purpose. appropriate tong ating kanta ngayon, 'di ba? That Talaga. we will play sing hallelujah to the Lord. This is a mixture of, you know, of Christian singers. All right? Nakalagay Yes. lang kasi God's love. So sing hallelujah to the Lord. God's love. Only here on Spotlight Radio FM Journey to New Beginnings. And we are back. Good evening again to those who are latecomers. Don't worry, alam nyo, magkakaroon tayo ng replay because there are many who were not able to listen tonight. We will play it probably next weekend. Okay, huwag kayo mag-alala. Yung mga nahuli po ay makakapakinig pa rin. And so, we will continue. Okay, let's continue our kwentuhan. Ito na. This is my question po. Ayan. What keeps you both busy these days? Di ba? Tito Rene, what keeps you busy these days? Kasi ang mga bata, hindi na naman. Tapos na yata silang lahat, right? Yes, tapos na sila. Yes. Salamat sa Panginoon. May mga trabaho sila. Kahit nga nung pandemic, talagang pasalamat sa Panginoon na hindi sila nawalan ng trabaho, no? Oh, Talagang praise work God. from home sila. Yes. Oo, hindi sila Praise nawalan ng God. trabaho. Salamat sa Panginoon yun. Malaking bagay yun. Ako naman, since wala na nga yung mga bata, may mga times na umuwi ako sa hometown ng parents ko, Right. no? This is dahil where, Tito? Dito sa Mendez, Cavite. Mhm. Mendez, Cavite is only 4 kilometers from Tagaytay City. Yes. I keep company, kami ni Ellen, umuwi kami. We keep company yung aking stepmom. Mhm. Kasi nung namatay si daddy noong September last year, Yes. masyado siyang Affected. naapektuhan talaga. Yes. Yes. Mhm. Sabi nga niya, talagang binuhos niya ang buhay niya. Kaya buhay niya na talagang sa family at para pagsilbihan si daddy, especially during the last days. May agwat kasi ang edad nila no, Alright. 17 years kasi nga second wife na ito. Kaya yung daughter nila na si Leia ay 4 years older lamang ng aking eldest daughter na si Tin. no? Yes. Oo. Ang malaking pasalamat ko in a lifetime, bihira kang maka-experience ng dalawang mother. Mhm. Now, bakit ko nasabi ito? My mom passed away when I was 17. Right. And then 3 years after that, nag-asawa uli si daddy. Mhm. Pero yung napangasawa niya ay hindi na rin iba sa amin dahil kilala na rin. Mhm. Pero yung kwento nila ay of a certain, ibig sabihin, ibang malalim na kwentuhan yun. Mhm. Mhm. Pero for the last 41 years na sila ay magkasama, Mhm. talagang naging very naging nanay talaga siya, naging mommy Yes. para sa To amin. everyone. At naging Yes. talagang mahal na mahal niya ang lahat ng apo niya, Mhm. anim sa akin, sa iba ko pa mga kapatid, no, talagang mahal na mahal niya. Ang talaga siyempre ang mahal niya yung youngest apo dahil na nakatira sa kanila si Leia. Kaya talagang lola talaga siya. Yes. No, talagang very love. Since nga nawala Ben si daddy and noong September 9, we keep her company sa Mendez pag nandoon siya. Mhm. Plus, meron kasing iniwang kaunting naipundar si daddy doon. Yes. Kami magkakapatid, since 2 of my siblings ay nasa US, kami lang ni Leia ang nandito,
pagyayamanin namin kung ano yung naiwan ni Daddy. Right. Oo, yung naiwan Okay. niya, And that pagyayamanin namin. yes. Ano po yung pagyayamanin na yan na lagi kong binabanggit sa aking program? Well, Yes. it is parang Airbnb ano Yes. sa Mendez Cavite, Mhm. no? So inaano namin yon, we accept guests, families Yes. na gustong ano ng staycation. Right. It's Maganda very yung beautiful. Oo, sana Yeah, thank you. ano, Cassandro. visit it kung kayo ay merong oras. Yes. Ano maaano nyo, malalayo kayo ng konti sa hustle and bustle of Tagaytay City. Kasi ang Yes. Tagaytay napaka-busy na talaga. Busy So na, kung gusto right. nyo ng tahimik na lugar, pwede kayo ng family. Mhm. Meron siyang swimming pool at yun ay very private, no? Kayo lang doon. Right. So kung At gusto saka mga nyo plants na I'm in love with the place dito. Talagang the plants, the trees, ang gaganda. Right? lahat yun ay si Daddy ang nag-isip noon kasi merong green thumb talaga si Daddy pagdating sa halaman Yes. no, talagang Ang maano siya, no, gaganda. yung mga tanim niya, no. So Mhm. siya at yun ang pinagsisikapan namin ni Leia na maituloy kasi Right. naumpisahan niya na to Yes. Oo. Napakaganda. And the name So, is, Tito, pakisabi na rin. Oo, Cassandro at Mendez. Yes, Cassandro at Kaya Mendez. naman naging Cassandro kasi ang nickname ni Daddy ay Andro, no. Okay. Andro kasi ang full name niya is Menandro. Pero Alright. kung tawagin siya ay Andro. So parang So, Casa and Andro, di O ba? parang imbis na Casa ni Andro, pinag-isa na lang namin nung iniisip na ano ang pangalan lalagyan natin. Kaya naging Cassandro siya. Yes, alright. Oo. Naging Cassandro. Alright, Yung that's CA doon, si Mami Carmen. Oo, yung Carmen din. Parang ayun. dinugtong na lang namin Carmen kasi ang pangalan ng Yes. stepmom ko ay Carmen. Yeah, so you can check that out, Spotlight Family. You can check that out. That's they have an Instagram, Cassandro at Mendez, and Facebook. I think they have also a Facebook page, if I'm not mistaken, right, Tito? Meron po. Oo, merong Alright. Facebook page. What about si Tita? Very busy din si Tita nowadays. What keeps you busy? Yan. Grabe. To Grabe God na be to. the glory talaga. Yes. To God be the glory. Kasi sabi ko nga, meron akong na health and wellness, Yes. lifestyles ito. Mhm. So, we have those amazing products na Right. ang ganda rin kasi yung personality tinuturo sa amin yung dapat wala kang biniblame na ibang tao, yung wala kang guilt, no? Yung Mhm. maraming tinuturo. Sabi ko parang align to sa aking pagiging katikista. Mhm. Ano, no? Tapos very very kumbaga supportive ako sa grupo ng Our Lady of the Pilar Bible Apostolate na minsan nabibigyan ako ng assignment at we are going out of town paminsan-minsan. Right. At nakakatuwa kasi sa probinsya very hospitable yung mga students of the Bible Mhm. Mhm. Siyempre na nung meron din akong mga kaibigan, although medyo very seldom din kami makita, yung Brigada Lourdes. Ito yung Mhm. prayer group ng nawala kong my one and only sister. Yes, yes. Na That was because last of year, ano? COVID and some Am I right? complications. Last year yon, Pero, Tita? yes, Mhm. last year din. Mhm. Halos sa ano rin ni Daddy. And then, pasalamat din ako dahil nasama rin ako dun sa grupo ng Insular Life. May mga akong financial advisors na talaga rin naman kung magturo, no? Yes. Yung mga elite leaders na yan. And, next year, we will have also our Jubilee anniversary ng high school namin, Wow. Mhm. UST, EHS. At nabigyan ako ng parang assignment na ako yung mag-promote ng parang public officer. Mhm. Wow. We have to meet kasi meron kaming batchmate na nag-pass on, very active din to sana sa aming anniversary Yes. celebration, ganyan, Mhm. sa mga outreaches. Tapos
merong akong grupo na natutuwa ako dahil ang tawag Movement of Christ. Mhm. Mo, ang tawag nito Motis Christus. Aha. Kasi yung turuan kami mag-struggle to be saints. Sabi, sa buhay natin, kailangan maging saints tayo kung tayo ang makakatulong ng nagbigay ng kapayapaan sa mundo. Yan. Right. At ma-drawn closer to God. Tsaka nakakatuwa kasi dun sa Lifestyles, meron kaming prayer meeting. Kaya pagka nakarinig ka ng mga prayers, of course, ng mga prayer warriors, Right. parang kasama ka sa family ng bawat kasama. Mhm. Kaya, nako, nagpapasalamat talaga ako sa mga taong to na nagbibigay sa akin ng kumbaga, nakakatulong sa aking mental stability. Dahil kung tutuusin, meron na akong mga kaibigan na problema na sa mental health. Yes. Kaya lang, dahil very active sa ganitong mga social affiliations, Yes. na nakakatuwa. Pati din dito sa aming street, very active yung aming street homeowners na nagtutulungan kami, lalo na nung hindi pa pandemic. Right. Pero mabuti na lang, di ba, nagpo-possession ng Blessed Father Sacrament Greg. si Father Jerry. Father Namiss Jerry, na nga sorry. namin yun Mhm. Kasi, in that way, doon kami nagkwentuhan, kamusta na dyan, Yes. gano'n pag lumabas. Mhm. So, yun lang, talagang kailangan na kahit sabihin mong may social distancing, iba pa rin yung merong communication Right. with other people, especially yung mga kasama mo sa neighborhood. Yes. All right. Yan. So, yes, kaya Thank ano pa you, rin, busy pa rin kayo, 'di ba? Busy pa rin. Yeah. Hopefully nga nakikinig sila Thank you sa inyo Pero maski hindi, I'm very thankful. Yes, so Eternally probably grateful sa you will mga just taong ito. Tita, you will just remind them kung nakalimutan nila, o 'di ba? Kung nakalimutan nila, when we do the replay, they can listen, right? So ipopromote Yes, mo na lang, 'di ba? So, are there still things you want to accomplish in life, Tita? Ay, oo, meron pa. Yes. Meron pa. Parang unending, parang ongoing lahat. Yes. Una-una, hindi ako kontento na kilala ko ang Diyos. Parang, o kaya Meron pa. malapit na ako sa Kanya, parang meron pa rin dapat na malaman tungkol sa Kanya which we can share with others. No? Correct. Kaya tuloy-tuloy ako sa pag-aaral Kasama ako dyan sa Bible Apostolate. And here, what Mga you're doing now is sharing your life, right? This is, oo. giving inspiration to others. Nung ang in-invite mo ako, sabi ko, Lord, is this a platform you want me to proclaim your love? Yung Yes. fatherly love? Sabi ko, dapat pala. Kasi, di ba, nakakaya naman na binibigyan ka ng opportunity na masabi mo yung kabutihan ng Panginoon tapos i-turn down mo. No? Kaya I really thank you also. I think you are a channel of grace for Thank us, you, Lord. for the family. Oh, Lalo na, praise alam ko, God. nakikinig mga anak ko. Mhm. No? Kaya nga, alam mo si Rene, ano yan ng mga bata? Well love yan. Kung Yes. magsulat sa kanila, Papa, you're the best cook in the world. Wow! Oo. Kaya naman, mo, mga sisters galing abroad, bibigay ng Instapot, mga Yes. dahil nga, natutuwa sila na si Rene tuloy-tuloy din na nagluluto. Yes. No? Bakit hindi ko pa In-inspire natikman pagluto. yan? Tito Rene. dapat magpalalamove ka ng isa mong luto. Katulad ngayon, Pambahay lang. Pambahay, kahit na. Ano ba yan? kaya, Pambahay yun lang. luhoy Oo, mukhang diba? na-perfect niya na yung mga Yes. yung mga pasta niya, mga Iba ang lutong bulalo, bahay. Iba ang tsaka, lutong di ba, bahay. yung chef Yes. nga yan Mhm. Siya yung
mahal na mahal ng mga bata. Wow, talaga. Ako nga Kaya, minsan pag wala si Rene, minsan kasi nagkaroon din sila ng mga retreat, lay ministers. Ako naiiwan. oo. Di siyempre magluluto ako. Naku, kawawa talagang niluto ko kasi hinahanap nila yung lasa nung sa tatay nila. Ibig sabihin, mas magaling si Tito magluto sa'yo. Oo. Diba? Oo, pero may palusot din ako eh. Sabi Oo. ko na tangwash na kayo, kumbaga brainwash na tangwash kayo ng luto ng papa Ng nila. papa, Pero yes. tutuusin, talaga namang masarap. Kaya lang, mahiyain yun si Ren. Ayaw, diba? isa sabi ko, Papa, ito masarap na niluto mo, dadaling ko to, itong share. Oo, nahihiya siya. Hindi, nahihiya siya. Ay, Ayaw niya. Gusto niya, tayo lang. ay ganon. Di bale, Oo, the next oo. time Ruth comes home, ay, naku, Yes. parang alam ko na, magpapaluto talaga ako. Kung ano man yan. Oo. It's okay, it's okay. Pagdating ulit ni Ruth, when you come home, kaya pala sabi ni Ruthie, every year, she will make it a point to come home. Kasi yung tagal niyang di nakauwi, di ba? So, Oo. it was only last... Meron na ngang Yes. nakabook for 1923. Oh, 2023. 2023. Oh my goodness. Out of town. Yes. Hopefully, ayun. God willing, Yes. siyempre. Tapos God na tayo willing sa lahat. pandemic sana dyan, di ba? Oo. So, alright. So, we will listen first to a song by, ito rin, maganda din to, Open Our Eyes, Lord. We want to see Jesus. By the English, this is an English Christian song. Hindi na naman nila nilagay who are the singers. But, let's just listen to this, whoever the singers are. Open our eyes, Lord, we want to see Jesus. Okay, only here on Yes. Spotlight Radio Praise the Lord. FM. Journey to New Beginnings. And we are back. This is still Lady Dawn. Check your timepieces. It's 6 minutes after the hour of 8. We are almost done with our interview with the Rosilio couple, but we still have one last question for them. Okay, Tito Rene, you go first. What can you advise young couples who undergo trials in their marriage? Especially yung mga bago, 'di ba? Yung hindi pa nagtatagal, siguro mga 3-5 years pa lang, kasi we could listen, or we would know some couples na konting away, hiwalay na, solian na, 'di ba? What can you advise them? I will take it from kung saan kami nanggaling ni Ellen. Yes. Nabanggit ko na we came into the renewal community sa Couples for Christ very early during our married life. 3 months lang kaming kasal, naimbita kami, and sabi ko nga, ito ang nag-propel sa amin through the years, dahil nagkaroon kami ng mga, parang kasi iisang mind kayo, iisang heart, iisang spirit, na ang gusto Right. nyo ay pagbutihin yung buhay pamilya nyo. Kasi ang tagline ng Couples for Christ is building families for Christ and renewing the face of the earth. Right. Yun ang yung noon, ano. So, talagang ang hangarin talaga ay pagyamanin ang pamilya. At saka nga pala mabanggit yung ipaano lang doon sa sinabi ni Ellen, kami talaga pro-life. Ibig sabihin, Yes. talaga kami? Pro-life talaga kami. Hindi kami gumamit ng contraceptive or Right. anything. Kaya nga pinaubaya namin sa Panginoon ang mag-dictate kung gaano kalaki ang magiging pamilya namin. Family, correct. Oo. So itong community na ito ang nag-alalay. Dumating kami doon din sa isang point na kami ni Ellen, because kahit na nung nasa community ako, dahil nga nasa sales ako, napabarkada ako, may mga times na ginagabi ako ng uwi. Of course, nagagalit si Ellen, hindi rin naman Yes. ako makatanggi sa mga kaibigan ko. Mhm. And then meron kaming isang household head, taga-Pilar din sila, Mhm. who really took care of us. Talagang Yes. inano kami sa wings nila Mhm. at inalalayan talaga kami. No. Ito ang isa sa mga ipinagpapasalamat ko, na may mga tao na talagang inalagaan kami. Mhm. So, ang inaano ko sa mga hindi Young nyo, couples. doon sa mga young couples, if you are living on your own, hindi nyo kakayanin ang buhay may asawa. Mhm. Sabi ko nga,
nung sabi nila nung araw, madaling magpamilya eh. Mhm. Dahil ang demands ng family noon ay kakaunti lamang. Right. Pero nowadays, ang demands ng family ay napakalaki. Ang demands to provide for your children, no? Sabi ko, Mhm. if I may look back, nung kabataan ko, meron lang ako isang bola ng basketball at isang bisikleta. Kumpletong-kumpleto na ang aking Yes, kabataan. masaya na, 'di ba? Masaya na. At doon sa neighborhood kung saan ako napatira sa isang exclusive village, yun Mhm. din ang amin, iisa lang kami. No, Right. iisa lang ang aming may isa kang bola ng basketball at meron kang bisikleta. Na Complete. maghapon Yes. kang nasa labas. Now, Mhm. hindi mo na alam kung bibilhan mo ba ng PS5, bibilhan mo Mhm. ba sila ng iPhone 13, Yes. ano pa ba mga games, Mobile Legend and everything ay nakakagugulo sa ng mga bata, ng mga anak natin. So there are really more challenges, at kung kayo lamang mag-asawa ay baka kailangan nyo ng tulong, baka kailangan nyo ng someone na masasandalan. Yes. Somebody can hold you by the hand. Yes. At sino ito? This is really the Lord. Yes. Hanapin nyo ang Panginoon sa inyong married life. Correct. Now, kami naman ni Eli, bakit kayo? Totoo naman, kahit na naman kami nasa Panginoon, ay nagkaroon kami ng napakalaking mga challenges. Pero kung titingnan ko naman, kung nangyari ang challenges na yun at wala kami sa Panginoon, iba na Mhm. naging kulay ng buhay namin. Correct. So Mhm. talagang it is really the Lord na talagang hawak-hawak kami, at hindi lang hawak, karga-karga kami ni Ellen at ang Amen. buong pamilya ko Mhm. as we journey in this world. So, kung kayo kung kayo ay unmarried pa, love your families, love your parents, love your Mhm. siblings, no? Correct. Ako, maaga ako nawalan ng mother. Mhm. So if you are with your nanay, with your tatay, with your mommy and daddy, with your papa and mama, hug them, mahalin niyo sila. Mhm. Dahil kung hindi mo mahal ang magulang mo, mahirap magmahal pag nagkaroon ka na ng anak. Yes. So ito ang training ground mo kung paano ka magpapamilya in the future. Amen. And then kung ikaw ay nasa married life na and you are young, tingnan mo, sabi nga, you will become what you read and you are with. Kung sino ang Mhm. mga taong kasama mo, magkakaganon ka. Amen. Nagpapasalamat ako, kami ni Ellen, dinala kami sa mga communities, sa mga tao na ang layunin ang major nila ay pagyamanin at pagbutihin ang kanilang pamilya para sa Panginoon. Salamat, at yun ang mga naging barkada ko. Yun ang naging barkada namin ni Ellen. At pero nga kami mga kasama na naging mga ninong at ninang ng mga anak ko. Mhm. Kasi Mhm. nga, maaga kaming so kinhook sila. Yes. Mga ninong at ninang ng Ang malungkot lang, since nung sila ay nasa ibang lugar, nung nalipat kami ng Las Piñas, naiwan sila. Yes. No? Pero alam ko na through the years, Prayers. sila ang mga bata. Mhm. No? Hindi ako humingi ng anumang material sa kanila. Hindi ko hindi ko kinalakal ang mga anak ko para sila. Ang hinihingi ko lang, every time kami ay nagkikita at nag-uusap, nag-chat, please continue to pray for your inaanak. Mhm. And probably salamat sa Panginoon, salamat sa mga ninong at ninang na nasa community na ang mga anak ko ay pinagpala ng Panginoon. Amen. So for you young married couples out there, at kung sino pa man, please bring the Lord into your married life. Kung kasama nyo naman ang Panginoon sa inyong married life at dumadaan kayo ng pagsubok, Yes. sabi nga, dadaan lang yan. Daanan nyo lang, wag yung Tambayan. tambayan. Huwag tambayan. Ayun. Oo, dadaan at dadaan yan. Nagdaan kami ni Ellen diyan. Alam ko kung ano man ang nararanasan nyo, dadaanan nyo yan. Basta hold on to the Lord, hold on to each other, hold on to the Word of God, na sabi ng Panginoon, poprotektahan niya kayo. So, be with the Beautiful. Lord. Be with the Lord. No? Yes. And for you unmarried singles na nandyan pa, and you are with your tatay and nanay, love them hanggat nandyan sila. Baka bukas makalawa, wala na sila. Mhm. Right. Nung Mhm. nawala si Daddy, he was already 88 then. Alam ko na andun na siya sa last stage ng life niya dahil marami na siyang nararamdaman. Sinasabi niya, minsan iiyak sa akin yan, Rene, mahina ng mga paa ko, mahina na ang Mhm. tuhod ko,
Sabi ko, Dad, kasama naman talaga sa pag-ano yan. Pero nandito pa naman kami, nandito kami. And then all of a sudden, wala na siya. Mhm. Talagang umiyak talaga kami. Kahit na Mhm. alam namin na ganun. So, hanggat nandyan pa si tatay, si nanay, si daddy, si mami, si papa at mama nyo, hold on to them. Be with them. No? Be Yes. with them. Mhm. Mahalin nyo sila. At pag kayo nagkapamilya naman, mahalin nyo mga anak nyo. Ah, allow the Lord to guide you. Seek other couples na ang gusto din ay pagyamanin ang kanilang pamilya para Mhm. sa Panginoon. Amen. Ganda. Amen. Amen. Okay, Tita Ellen, what about you? Ano po ang inyong mga Mm. masasabi for the young couple, especially sa mga young wives? Yan. Oo, nako. First of all, kung hindi pa married in the Catholic Church, no? Pagsikapan na ikasal sa Catholic Church kasi ang very kung sa ano ay well-founded ang Catholic Church. Una-una, walang divorce, hindi ini-encourage, Mhm. walang iba pang mga hindi magandang values like abortion. So Yes. pagka nandun ka sa Catholic na wedding o naganap, ay yun ang unang magandang ituturo sa'yo. Una-una, nasa dambana kayo ng altar of Christ. Sino ba nandun? Di ba yung cross ni Jesus Christ? Right. Sinisignify lang sa married life, madaming crosses to carry. Yes. Dami Alright. talaga. Yes, yes, Ayun. yes. But because na ito ay isang covenant na ang Panginoon unang very faithful sa covenant, dapat faithful ka rin. So, ang word na gusto kong iwan ay trust. Wow. Hindi yung sa condom, Trust in the Lord. Yan. trust in the Lord and trust each other. Yes. Kasi minsan, talagang may time na matutukso, no? Mhm. Either, hindi ko na sasabihin, mas lalaki ang natutokso. Pareho lang yan. Mhm. Pero if you trust the Lord, at saka pag sinabi ng naniniwala ka na magbabago siya because of the Mhm. grace of God that we are praying for, nakakapit tayo, Amen. magbabago yan eh. Yes. Magbabago talaga. So, trust lang. Pag sinabi, wag masyadong suspecha. Kasi Mhm. naalala ko yun eh, sa sarili ko, pag nagsususpecha ako, kunyari ginagabi si Rene, ang dami, no? Oo, Kaya ako minsan naglalaro sa natatakot isip eh. mo. Oo, Right? madami. Yung minsan nga sa panaginip, diba? Tapos yung minsan yung akala mo may ibang pinuntahan. Mhm. Wag yun eh. Kung may negative thoughts, pause ka lang. Tapos mag-pray and then trust the person that person is also trying to be home Mhm. at talagang gusto niya rin. Lalo na ang family is a domestic church. Mhm. Na sa bahay pa lang, makita na yung faithfulness nyo sa isa't isa. Yes. Maring dumating yung time, wala nang ma-disabled ang tao, yung partner mo o whatever, di ba? Ang daming nangyayari. Mhm, May mhm. sakit na, alagain na. Correct. Pero kung yung loyalty mo sa Panginoon at sa Kanya ay nandyan, magtatagal kayo and you will be pleasing in the eyes of God. Yes. Yun. Wow. Thank you. Amen. Grabe, Thank you for grabe. listening, Ito talaga ang magandang narinig ko, advice from 37-year-old marriage. 'Di ba? Maraming ups and downs. It's a roller coaster ride. I know that. Pero Oo. but what will you do? 'Di ba? Kasi once the Lord is in the center of your lives, sigurado yan, Amen. aakayin kayo. Sabi nga ni Tito Rene, hindi lang akay, bubuhatin pa. 'Di ba? So, Yes, we'd kakaldahin. really like to thank the Lord for this wonderful evening. Napakabilis nung oras. Nakadalawang oras na pala tayo. 2 hours and 18 minutes. But we are so thankful. We are so grateful that God has given you to us, to the Spotlight Radio FM. Correct. You were really led to us, di ba? Actually, wala Yes. naman tayong
plan magkita noon sa Cassandro, but when Ruth came, Ruth said hindi daw pwedeng hindi kayo dadaan, sabi ni Mama. So I really, it has been a long time that I didn't drive yung long distance. Oo nga, All right, sabi it's mo. been years because of the pandemic, but there I was. I wanted to really see you kasi ang tagal nating hindi nagkita. And that was Oo it. And then naman. when I told you about this program, agad kang nag-yes, 'di ba? The Lord Oo. already. I love your ministry. Yes, thank you, and thank you, Praise God. Lord, for this opportunity that you have given not only to me but for all of us, especially yung ating mga lalaki ng Spotlight Radio FM, starting with he's listening right now, Jovis Vistan of Manila. Hello, I know you're here listening. Naku, magko-comment na naman yan na napakaganda ng guest mo. Ganyan na naman. So thank you, Mr. Dennis Lim. And of course, Thank Joel you. Tangunan, aka Master Wheels, and my poster maker, my baby, Eric Gerard Ruiz. And alam mo naman, nandito lahat kami to give glory to you, Thank you, Lord. Lord. And thank you Thank to you, you, Lord. Tito Rene. For the Thank you. privilege. Yes, Thank you, and Lady Tita Dawn, for Ellen. inviting us. Yeah, Yes. Lady Dawn, more power to you. Yes, more power to the Lord. 'Di ba? Tayo sama-sama tayo to praise him Amen. through our families, through our ministry, which is, this is, sabi ko nga, this station has a different calling, 'di ba? Marami pong Yes. internet stations, online radio stations, but they play all kinds of music, all the genres, pero iba po yung sa atin because this is a ministry Amen. for the Lord. So we entitled it Journey to New Beginnings kasi new beginnings po Wow. tayo. Yan. Every- So again, there's always hope. yes. Again, thank you so much. And before we leave, okay, so I would just like to remind you that after this, at 9 o'clock, we will have the Rhythm of the Heart. Heart. Okay, so Yes. ako pa rin po ang inyong makakasama playing our love songs before you sleep. Alam nyo naman na hindi tayo matatapos ng ating linggo nang hindi nakakapakinig ng magagandang musika na nagbibigay puso. Yan, 'di ba? And then next Yes, week, of yes. course, next week we will continue with our OPM, Musikang Pinoy. OPM naman tayo. That is with Master Wheels. Of course, that's on Sunday. And on August 21, our first featured artist na Filipino po, The Company. Oh, thank you so much. The Wow. Company, especially Sir Moy Ortiz. We will be Galing. playing all all of the company's music. All right, we asked Wow. permission from them and they gave us, everything that we needed. Thank you so much. So, before we leave, our music, syempre kailangan natin magpasalamat kay Lord, 'di ba? Tito Yes. Rene and Tita Ellen. So, Yes, we are yes, going to definitely. play Give Thanks by Don Moen. And, of course, here is another song that you want, both of you want, I'll Always Love You by Michael Johnson. So, see you again till next Thank episode you. of Let's Have Coffee with Lady Coffee Dawn. with Lady Dawn. Yes, only here on Yes. Spotlight Radio FM, Journey to New Beginning.